Kayo na ang magaling. Baka inimbento nyo lang yan. Ayan, eto na. And dito na. Papunta na tayo sa exciting part. Magkano ang insertion ni Senator Risa Hontiveros ayon mismo sa record ng Senado? Ay, andito, nakikita nyo po ba to? Yan, itong iniikutan ko na yan. 3 billion 35 million 800,000. Yan. Add to stage. Yun. Meron po kasing ganyan si Senator Risa Hontiveros. Siyempre, ang dami pong fans ni Senator Risa Hontiveros, di po ba? Sabi po niya, wala po akong BICAM insertions. Yung pong first sentence niya. Tapos, wala sa program funds, period. Sabi niya. Isa pa, hindi ako pumirma sa BICAM at bumoto rin ng no sa controversial na 2025 budget. Yan po yung mensahe ni Senator Risa Hontiveros. At ang sabi po niya, babala, huwag maniwala sa fake news. Ito nga ho ang pag-usapan natin ngayon, mga ka-reaction update PH. Ito na, nagbigay na ho ng pahayag o pananalita itong si Risa Hontiveros kung saan ayan mga kapatid, wala po akong BICAM insertions. Wala sa unprogrammed funds, period. Isa pa, hindi ako pumirma sa BICAM at bumoto ng no sa controversial na 2025 budget. Kahit na anong pagmamalisyon nito si Risa Hontiveros, mga kapatid, ito pong si Katunying, nakikita po natin parang bumaliktad na. Parang bumaliktad na kasi dati lagi niya hong binabanatan lagi niyang pinagtatanggol itong mga, alam niyo na pero ngayon Katunying, pahiram muna ho ng video nyo kasi babanatan lang ho muna natin itong si Risa Hontiveros na alam po natin ito, yung 125 million ni BP Sara, lagi niya hong binabanatan, pinupuna na 11 days winaldas daw, o ngayon Risa Hontiveros, merong resibo itong si Katunying na 750 million ang flood control o dawit sa Ghost Project na 750 million pesos. Tapos hindi lang yan mga ka-update, may insertion ho siyang 3 billion. Paano hindi magugunantang? Talaga naman pong dedepensa niya yung sarili niya niyan. Natatandaan niyo po ba yung na-issue siya dito kay doon sa witness, doon kay, ano pangalan ho nito? Nakalimutan ko yung pangalan mga ka-update Yung kay Pastor Kibuloy, natatandaan niyo po ba, yung di umano yung sinapalan niya ng 1 milyon, yung depensa ho siya ng depensa. Ngayon, lumagwak na naman yung pangalan mo, Risa Hontiveros. Hindi ka ba nahihiya? Hindi ka ba nahihiya sa mga nangyayaring kabalastugan at ginagawa niyo? Hindi pa nga tapos yung PhilHealth Queen mo di ba? Hindi ka pa nga tapos diyan sa PhilHealth na issue ka rin. Bilyones din yung nangyari diyan. Tapos ngayon, meron na naman 3 bilyong insertion at 750 million sa Ghost Project. Kaya malaking katanungan sa ating mga kababayan yan na meron pa bang naniniwala dito kay Risa Hontiveros? I-comment nyo ho yan sa ating comment section mga ka-update. At ating pag-usapan, kaya mga update, pakinggan ho natin itong magiging pahayag, resibo ni Katunying patungkol sa 3 billion insertion at 750 million na Ghost Project ni Risa Hontiveros. Rekta na ho tayo mga ka-update, wala nang paligoy-ligoy pa. At maling impormasyon, sabi po niya, lahat ng iminungkahi kong amyenda sa budget ay dumaan sa tamang proseso at inaprubahan ng Senado. Ayun, yun po yung statement ni Senator Risa Hontiveros. Senator, aalisin muna kita dyan. Ayan. Yan po yung ugat ng lahat. Siyempre po, ako naman hindi naman masyadong bago na sa media. Ako po 33 years na po sa media. Kaya po medyo kahit papaano nasasaktan tayo pagka meron tayong sinabi tapos tatawaging fake news, lalo pa at galing sa isang senador. Ang totoo po nun ito, magkakaroon tayo definition of terms, Kapag ka po sinabing insertion sa aking tingin, insertion, wala namang masama sa insertion,
ang insertion na tinatawag din pong amendment, wala naman po sanang masama. Bakit po? Sapagkat ang lahat po ng senador, hanggat hindi po sila ibinabawal, pati mga congressman for that matter, hanggat hindi sila binabawalan na mag-introduce ng amendment sa panukalang budget, pinapahintulutan po sila. Ibig sabihin, legal po yun. Kailan lang po nagiging masama ang insertion? Kapag po ang insertion, mga kababayan, ay inimplement na nakikialam po yung senador o kaya congressman dun sa implementation. Ano pa? Kung siya po ay nakikialam sa pagpili ng kontraktor, ano pa? Ito pinakamatindi. Kung siya ay tumatanggap ng kickback o komisyon o nanghihingi ng kickback o komisyon mula po sa kanyang insertion. So, doon lang po siya nagiging masama. Kaya yung pong reaksyon ni Senator Risa Hontiveros medyo nakakagulat. Bakit ba ganon? Bakit ba ganon? Tatawagin mo pang fake news etong si Katunying. Ang tagal-tagal na niyan sa serbisyo, Risa. Imposible naman. Kaya nga noong may po sila mga ka-update yung binalita o yung pinakita ho nating video noong isang araw o kahapon lang yun, gulat na gulat etong si Katunying na ba't pati si Risa, si Senator Risa daw, dawit, dali. Diba? May resibo ho sila. May mga papeles ho yung mga yan, mga ka-update, na hindi naman basta-basta ilalabas kung walang katotohanan. Pero hindi naman po natin sinasabing lahat sa media. Totoo ha. Eto kasing si Katunying, may resibo ho siya ng insertion ni Risa. Yan po yung pinaka-papakita. Masama ba yung amendment per se? Hindi po. Ang insertion per se, hindi po. Kaya po, nakakagulat po, nasasabihin niya pong fake news, ang atin pong sinabi o ipinahayag. Ano po, mga kababayan? Dali lang ha. Senator Risa, alisin muna kita dyan ha. Alisin muna dyan. Ano po ba ang naging umpisa ng lahat ng ito? Nung po kasing Sunday last week, September 28 yata to be exact, meron pong isang senador na nagsabi na meron pong halos lahat ng mga senador ay meron pong insertion. Ito po, hindi pala ikaw, Senator, hindi pala ikaw, sorry, remove na pala kita. Ito pala yon. Ayan, si Senator Ping Lacson. Sabi po ni Senator Ping Lacson, almost all, halos lahat ng senador in the 19th Congress inserted around 100 billion worth of items in the 2025 General Appropriations Act. Ang totoo po nun, kaya siguro minasama ng ibang mga senador itong statement ni Senator Ping Lacson na to, sapagkat ang pinanggagalingan, meron pong mga senador na kumikbak nga mula dun sa project na ginastusan ng insertion. Ano po? Yan po yun, si Senator Ping Lacson. Yan po yung sabi niya, almost all. Ayan, almost all. Ngayon, meron pong isang senador naman na ang pangalan po ay JB Ejercito, ano po, Senator JB Ejercito, na pa-interview sa atin. Nagpa-interview po siya sa atin. Ito po yung mismo nagsabi na almost all senators ang merong insertions at may halaga pa nasa mahigit 100 billion daw yung pesos yung insertions ng mga senador. Almost all. Sino kaya yung walang insertion sa inyong mga senador?
tingin ko all. Huwag din niyang sabing almost all. Tingin ko all. Kasi, talaga? alam niyo, isa sa, yung insertion, hindi po basama yan. Ngayon na lang po napasama yan. The amendments is part of our job as legislators. Kaya nga po kami, after may ipasa yung National Expenditure Program o yung President's Budget, dumadaan po ng Kongreso yan. No? Kaya po kami nagbabudget hearings. Senator, sandali lang ha. Alisin na muna kita ha. Alisin muna natin si Senator J.B. Ejercito. So, iyan po ang ating premise ng ating talakayan ngayon. Nag-umpisa po si Senator Ping Lacson, sabi niya, almost all. Ang sabi po ni Senator JV, hindi almost all. All senators ay meron pong insertion. Slash amendment. Ang tawag po kasi sa amendment, insertion. Pampara gumanda, amendment. Pero pagka insertion, pareho din. Opo. At gaya po na, uulit-ulitin ko to ha, wala pong masama sa amendment o insertion per se. Ano po, mga kababayan? Sabi ni Senator Risa Ontiveros, wala. Wala po siyang insertion. Ano po sabi ni Senator Risa Ontiveros? Wala po akong BICAM insertions. Wala saan program fund. Period. Sabi po niyang ganun, mga kababayan. Ayun. Kaya po nagkaroon po kami ng programa ni Combachero, at ang programa po namin ni Combachero ay noong kahapon po sa 2x2, ano po, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Ito po yung portion. Sana makinig kayong mabuti ha. Sana makinig kayong mabuti. Especially si Senator Risa Ontiveros. O yung kanyang mga taga-suporta o tagahanga, at pati na yung opisina ni Senator Risa Ontiveros. Opo. Andito po yung bahagi na aming talakayan ni Kumbatserong Jerry Baha. Narito po. Pakinggan po ninyo. Narito po. Parang nawala. Dali lang po Yun. Ito. Video file document. Ayan, most recent. Ayan. Na ito, Senator Risa Ontiveros, totoo bang meron kayong insertion na 750 million sa inyong sa budget nitong taon na to? Hindi ako makapaniwala Kumbatsyero, hindi ako makapaniwala na may flood control insertion si Senator Risa Ontiveros hanggang ngayon. Hindi ako makapaniwala kasi kahit na sinabi ko na sa'yo, Kumbatsyero? Kahit ako pa nagsabi. Parang mas gusto kong masakit naman yan, Kumbatsyero. Sige, naniniwala na. Ayoko nasasaktan ka. Hindi kaya po hindi ako makapaniwala sapagkat si Senator Risa Ontiveros ay bumoto ng against doon sa BICAM report. Di ba, may ratification ng Senado? Yung pagkatapos ng BICAM report, ibabalik sa Senado at pagbobotohan, iraratify. Dalawa silang hindi bumoto Si Senator Risa saka si Senator Coco Pimentel, pareho silang dalawang opposition. Nasa minority. Kaya hindi ako makapaniwala na meron siyang insertion. Baka ang na flood control Na flood control. Baka iniisip niya hindi, ano lang to. Yun ang ceremonial
function lang ng opposition. Ganon? Baka Parang ganon. ministerial sa parte ministerial. nila. Kaya lang, yun nga eh. Hindi kaya may ibang nag-parking din kay Yun Senator Risa? Wala naman siyang garahe. Ikaw nga magpaliwanag, Senator Risa. Bakit nga ba? Senator, makisuyo. Pero hindi natin nilalagyan ng Malaysia yung pagkakaroon niya ng flood control, na parang ang ibig sabihin kasi ngayon pag nagkaroon ka ng flood control project sa iyong insertion, nangungumisyon ka na kagad eh. Kaya nga yun yung ating sinasabi. But to be fair kay Senator Risa Ontiveros, hindi lang 750 million ang kanyang insertion sa flood control. And hindi sa buong budget nasa 3 point ano siya? Mahigit 3 billion, 3.01 billion. 1 billion, no? Tingnan ko na nga para sige, ikaw na magsabi, Hindi ako makapaniwala. Hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala. Risa Ontiveros, mga magulang at mga mahal na mga taga-subaybay, ang kanyang kabuuang budget. Saan mo ba nakuha yan? Para sa 2025 natawagan mo na ba, Yuel? Natawagan mo na ba ito. Risa Ontiveros? 3 billion, 3.035 billion. 3.035 billion, 35 million and then 800,000 to be exact. Yun ang insertion. Yun ang insertion. O yung kabuuan. Yung amendment. Oo, yung insertion or amendments. Tapos ang kanyang flood control insertion ay nasa 700 billion, nasa 715 million. Ayun. Pakitanong nga baka natin. na-parkingan lang siya nung baka iba nga eh. Nailagay sa pangalan niya pero hindi naman pala sa kanya. Hindi ba? May mga ganun eh. Kaya ganun yung ating... Ayun naman. Sana napakinggan nyo, pinlay na namin yung mismong portion na dahilan kung bakit nagwawala itong mga supporters ni Senator Risa Ontiveros. At sana naman yung mga nanonood sa ating ngayon, pinakinggan nyo mabuti, ano? Ano sabi ko doon, kumpatsero, hindi ako makapaniwala. Parang hindi ako makapaniwala kasi naman, paano ka naman maniniwala na may insertion, especially sa flood control, si Senator Risa Ontiveros, ang tingin natin sa kanya, talagang hindi siya papayag dito. Especially ito ang pinakamainit na usapin ngayon, mga kababayan. Ano po? Oo na, sabi siguro. Oo na, Katunying. Kayo na ang magaling. Baka inimbento nyo lang yan. Eto na. And dito na. Papunta na tayo sa exciting part. Opo, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Magkano ba talaga ang insertion ni Senator Risa Ontiveros ayon mismo sa record ng Senado? Magkano ang insertion ni Senator Risa Ontiveros ayon mismo sa record ng Senado? Eto po, mga kababayan. Atin pong dali lang po Sesya na kayo at medyo mahina tayo sa ang tawag doon sa yan, recent eto. Yun. Lumabas. Ay, napindot. Ay, lumabas. Ayan na po, mga kababayan. So, yan po yung ilan sa mga insertions o amendment ni Senator Risa Ontiveros ayon mismo sa record ng Senado. Ano po? Ayan po. Yan po ay ang total po, pag nakita ninyo, mga kababayan, ay andito, nakikita nyo po ba to? Yan, itong iniikutan ko na yan. 3 billion 35 million 800,000. Tapos andyan po yung mga project. Andyan po yung project. Construction of multipurpose. Ayan po sa Tondo. Construction of multipurpose, District 5, Manila. Construction of road, Barangay Palapad, San Fabian, Pangasinan.
construction of road, barangay Kasampagan, Laoca. Pero tigil muna ako dito. Tatanungin muna natin ang opisina ni Senator Risa Hontiveros. Baka kasi hindi alam ni Senator Risa Hontiveros to eh. Itinatanggi po ba nyo na sa inyo ito? Yun po ang tanong ko. Itinatanggi po ba ninyo na ito po ay amendment o insertion ni Senator Risa Hontiveros? Tutuloy natin ang basa. Construction of road, barangay Aris, Lawak, Pangasinan. Construction of road, barangay Domingo, Alarcio, Lawak, Pangasinan. Construction of road, sitio San Jose, Kandongan, Natividad, Pangasinan. Construction of multipurpose building, Teen Center, San Fernando, La Union. Ayan po yung presyo. Ayan o, 20 million to. Construction of barangay hall, barangay Buanta, Bawang. Mga magagandang proyekto po ito eh, mga kababayan. Ako naniniwala ako magagandang proyekto. Kaya, at this juncture, I want to reiterate that there is nothing wrong with insertion and amendment. Kaya huwag kayong masyadong defensive. Wala pong masama dyan. Lalo na nga kung in-implement ng tama yung proyekto. Ano ba problema doon? Tuloy natin. Construction of barangay hall, barangay Bawanta, La Union. Construction of city pavilion for 1 Bonuan, Dagupan City, Pangasinan. Phase 3, 30 million. Construction of multipurpose building, Agri-Aqua building. Ang gaganda po nitong project na to. Into Training Center, Lingayen, Pangasinan, 25 million. Construction of multipurpose building, Training Center, Barangay Bicol Norte, Bayambang, Pangasinan, 20 million. Construction of Oben Saban Road at Barangay Gubkok, Tabuk, Kalinga, 25 million. Construction of road, Barangay Kabarutan, Kawayan, Isabela, 10 million. Concreting of road, Barangay Babaran, Itiaga, Isabela, 10 million. Construction of road, Barangay Garit Sur, Itiaga, Isabela, 10 million. Ito, flood control tong susunod. Construction of Sinili Flood Control Structure Section 3 at Barangay Sinili, Santiago City, Isabela, 100 million. Yan po first page pa lang. Alis ka nga muna dyan, first page. Alisin ko lang tong first page na to. First page. Page 1. Aalisin ko na po muna ha. Okay, aalisin ko po muna mga kababayan. Itong remove. Ni-remove ko na. Aalisin ko na. Remove from studio. So, page 1, uulitin ko lang, kung meron pong mga ganitong proyekto, malamang inilapit yan ng local government units, malamang inilapit din yan baka ng congressman mismo dahil kulang yung kanyang allocation, baka lumapit sa opisina ni senator para maisingit po ito. Maisingit. Ano masama doon? Ano masama po doon mga kababayan kung meron siyang insertion? Wala pong masama sa insertion. Kaya nagtataka ako, ba't nyo tinawag na fake news yun? Tama na, sabi nga nung iba kaya nga kita, senador, gusto ko meron kang maipapagawang proyekto sa aming probinsya. Okay, puntahan natin yung isa pang pahina. Pahina 2. Ayan. Pahina 2. Puntahan po natin yung pahina 2. Image. Add to stage. Ayan po yung pahina 2. Kalaguman Bisinal Road, Samal, Bataan, 30 million. Installation of solar light along secondary roads, Olongapo, Bugalyon, Palawig, Sambales, 20 million.
Construction of damaged paved roads, Dingalan, Aurora, 20 million. Opening of new road leading to Orani Public Market. Ang ganda nito. 10 million. Rehabilitation of Malolos, Paumbong, Hagonoy, Kalumpit, Provincial Road, Bulacan, 10 million. And so on and so forth. Magagandang proyekto. Medyo pumunta na tayo ng konti dito sa kanal. Construction of drainage canal. Ito, Barangay Kalibutbut, Bacolor, Pampanga, 20 million. Ito, sa Tarlac to. Construction of flood control structures along Bakit River, Moncada, Tarlac, 75 million. Segment 14. Construction of flood control structures along Baka River, Paniki, Tarlac, Segment 29, 75 million. Construction of flood control structures along Kamiling River, Kubkub Section, Kubkub, Mayantok, Tarlac, Package 3, 75 million.